Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Chacha. At hi na rin sa mga kapwa ko avid listeners. Ako nga pala si Divine. 25 years old, isang nurse, at mula sa Paco, Manila. Maraming beses na akong nag-try na mag-email sa programa ninyo. Gusto ko rin kasing mag-share ng sarili kong love story. Kaya lang, sa tuwing haharap na ako sa computer at sisimulan ko ng itype lahat ng sasabihin ko, nabablangko ako. Hindi ko na matuloy-tuloy, lagi na lang nauudlot. Para kasing may kulang. Parang merong hindi tama. Feeling ko noon, hindi maganda na sumulat ako agad sa inyo nang hindi pa kalmado ang puso ko. Popoy at Chacha, meron kasi akong naging boyfriend 3 years ago. Siya si Francis. First boyfriend ko siya at masasabi ko namang masaya ang relationship namin. Almost perfect nga eh. Kaya lang syempre, kung ano ang ikinaswerte ko sa love life, parang siya namang ikinalugi ko sa ilang parte ng buhay ko. Nakakahiyamang i-open sa inyo pero nakailang take na ako ng board exams para maging isang licensed nurse. Pero hindi agad nakakapasa. Kaya parang that time, yun ang naging ultimate goal ko. Yun ang naging prioridad ko. Doon ko finokus ang lahat ng atensyon at energy ko. Hanggang isang araw, dumating na nga ang pinakahihintay ko. Lumabas na raw yung exam result. Lord, please, please. Sana makita ko yung pangalan ko sa passers list. Ay! Nandiyan na si Maria. Oh my God! Oh my God! Divine! Maria! Ay, Diyos me! Oh, ano na, Fred? Chinek mo na ba yung listahan, ha? Ano, nakapasa ba tayo? Hindi pa baliw. Eh, di ba nga usapan natin, sabay nating titignan? At saka, grabe na yung kabog ng dibdib ko, Fred. Hindi ko kayang i-check mag-isa para mahihimatay ako, eh. Ay, naku naman. Sinabi mo pa. Alam mo ba ako? Mula kagabi, hindi pa ako nag-o-online. Marami kasing nag-aabang eh. Baka mamaya mausog pa yung pagpasa ko. Diyos ko po, wag naman sana. O siya, sige na. Tignan na natin yung mga kapalaran natin. Para mawala na tong nervyos ko. Aatakihin na yata ako eh. Okay, sige. Tara na, i-check na natin yung results. Ay, friend, pag nakita mo na yung pangalan mo, huwag ka muna magre-react, ha? Gusto ko, sabay tayo. Bibilang ako ng 1, 2, 3, tapos sisigaw tayo ng mabuhay. Pagpasado tayo, okay? Game. Eh, teka, paano pag hindi nakapasa? Eh di, mamatay, ganun? Sira! Walang mamamatay kasi papasa tayo, no? Ay, bongga! Sige, tara na, dali, i-check na natin. My God! Ayan na. Nasa mismong website na ako, friend. Hinahanap ko na yung link ng results. Wait lang. Ah! Ang bagal pa ng internet ko, lalo tuloy nakaka-pressure. Mag-load ka na. Oy, Mariel, mukha kang na-estatwa dyan. Anyari? Di ba sabi mo, bawal mag-react? Ang gulo mo din eh. Ay, nako, ito na. Ito na, friend. Naglo-loading na. Hanapin ko na yung pangalan ko, ha? Lopez. Oh, ano na friend? Tapos mo na bang i-check ha? Bibilang ka na ba ng 1, 2, 3? Oo, tapos na. Sige, bibilang na ako, ha? Sabay tayo. 1, 2, 3... Mabuhay! Mariel! Pasado tayo! Finally, pagkatapos ng ilang take, naipasa ko rin! Ay naku, sa wakas dahil lisensyadong nurse na tayo! Oh my gosh! Ang saya-saya! Lord, thank you po! Grabe, love. Totoo nga talaga yung sabi nila na kapag nagpursige ka, maaabot mo talaga yung gusto mong marating kahit gano'n pa kahirap o katagal yan. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Papasa ka. At super thankful ako sa'yo, love, kasi ikaw lang talaga yung nagpalakas ng loob ko pag nade-discourage ako mag-take ulit, tsaka... Love, pwede bang bukas o sa ibang araw na lang tayo lumabas? Bale, late celebration na lang para sa pagpasa mo sa board. Pasensya na, hindi pa kasi kami nakakapag-laundry eh. Wala talaga akong matinong damit na may susuot. Kahit maayos na pambahay, wala ka? Sayang naman kasi, love, kung hindi tayo ngayong gabi makakapag-celebrate eh. Ito kasi yung isa sa mga pinakamasayang araw ko. Gusto ko sana maging memorable. Sorry, love ah. Ay, wait. What if magpa-deliver na lang kaya tayo ng food? Tapos siyain natin sina Mariel at ang barkada. Ano? Wait lang ha. Try ko silang kontakin para... Love, sandali lang.
Sa Makalawa na lang tayo mag-celebrate, love. Pagod na rin kasi ako eh. Tsaka gabi na oh. Ang layo ng Fairview. Late na rin makarating sila Maril kung sakali. O edi sige, huwag na lang tayo mag-celebrate. Daming hadlang eh, dami mong problema. Teka nga, ba't ka ba ganyan ah? Minsan lang naman ako mag-excuse ah. Pagod nga ako dahil ilang hours ang duty ko kanina. Puyat pa ako. Alam mo, magsi-celebrate pa rin naman tayo eh. Late na nga lang kasi this oras na rin ng gabi. Mahirap bang intindihin yun ha? Eh, ang ganda naman kasi ng timing ng excuse mo. Mismong espesyal na araw ko pa. Hindi ka ba pwedeng ikaw naman ang mag-adjust ng kahit konti? No, kahit ngayon lang oh. Nakaka-bad trip naman kasing adjustment na gusto mo eh. Yung ibang board passers nga dyan, may pa-surprise party pa yung mga boyfriend nila sa kanila. Tapos ako wala nga. Gusto mo mag-celebrate ako mag-isa pero wala na. Sira na yung gabi ko. Useless yung pagpunta ko rito eh. So parang sinabi mo na rin na wala akong kwenta sa'yo ha? Ganun ba yon? Kung ganyan lang din naman pala, di maghiwalay na lang tayo. Paandaran mo pa talaga ako ng mga ganyang linyahan ngayon ha? Huwag mo nga akong dramahan, Francis. Ikaw na nga may mali, ikaw pa galit. Oo na nga eh. Ako na lahat may kasalanan, ako lahat. Alam mo, umuwi ka na lang muna, pwede? Umuwi ka na at baka hindi ako makapagpigil. Pagsisihan ko pa lahat ng mga sasabihin ko sa'yo. Popoy at Chacha, imbes na nagdidiwang ako ng mga panahong yon para sa tagumpay ko sa board exams, naglulupasay lang ako sa iyak at sama ng loob. Nasundan pa kasi ng mga pag-aaway ang pagtatalo namin ni Francis nung gabing yun. Halos 1 linggo kaming hindi okay. Hanggang isang araw, nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahang magagawa sa akin ng boyfriend ko. Nakipaghiwalay siya sa akin. Iniwan niya na ako. Hindi na nga niya ako sinamahan sa tuktok, sabay parang hinulog pa niya ako sa pinakamalalim na pwede kong kabagsakan. Ano bang dahilan ni Francis? Sabi niya, masyado na raw siyang nasasakal. Masyado na raw niyang pinaiikot ang mundo niya sa akin. Ang bigat ng loob ko, Popoy at Chacha. Kasi ang buong akala ko na masaya at matatag na relasyon, hindi pala. Nagsasuffer na pala siya individually. Na parang nasasaktan ko na pala siya ng palihim. Nagagalit pa ako sa sarili ko kasi hindi ko man lang nahalata agad. Si Francis kasi yung tipo ng boyfriend na napaka-supportive. Ibang level ang effort niya sa relasyon namin. Kaya never kong naisip na isang araw, mapapagod siya o magsasawa. Ang sakit-sakit. Pakiramdam ko noon, galit sa akin ang mundo. Para kasing may kapalit yung pagtupad ng pangarap kong maging registered nurse. Nawala ang lalaking kasama kong bumuo ng mga pangarap ko. At dito na nga nagsimula ang mga kalbaryo ko. Mariel! Sorry, late na ba ako? Ay, wow! Akala ko kung sinong artista o beauty queen yung dumating. Relax. Ako lang to. Ang gara ng pormahan natin ngayon ha. Alam ko pa welcome back party lang to para kay Jim, pero bakit parang grand ball yata yung pinuntahan mo? Syempre, kailangang bongga at magandang pagsalubong ko kay Jim, no? Miss na miss ko na kaya yung baklang yun. Weh, hindi nga. Oy, ano ka ba? Ano na namang pinag-iisip mo dyan? At sinong namimiss nyo? Grabe bakla, namiss ka namin ng sobra. Bakit ngayon ka lang nagpakita, ha? Kasi naman, nabugi wonderland ako ng mga trabaho sa Canada. Masyado ako naging busy, walang time umuwi, alam mo na. Ay, talaga ba? Pero at least, ha, hindi ko mukhang haggard. Ganda pa rin ang lola nyo. Aba, syempre. Hindi tayo dapat papakabog. Kagaya nito si Madam Divine. Ang gara ng postura, ganyan na pala pag iniwan ng jowa. Hoy, bakla, ano ba? Wag ganon. Ay, sorry. Joke lang naman. Hindi ko na nga binanggit sa kanya eh. Mamaya biglang mag-emote-emote yan. Sige ka. Oy, Mariel, ano bang ibinubulong-bulong mo dyan? Okay lang ako. Ano ba kayo? Masyado niyo akong inaalala eh. Hindi naman na big deal sa akin yun, no? Oo nga naman, Mariel, bakla. Mukhang okay naman na tong si Madam Divine. Nakapag-attend na nga siya ng pa-welcome party niyo sa akin. Ibig sabihin, ready na rin siyang i-welcome mo panibagong chapter ng buhay niya. Ang saya-saya. New chapter? Ano yun? Moved on agad? Aba, syempre. Wala pang ang isang buwan, di ba? O bakit? Bawal ba yun? Sa okay na nga ako, di ba? Wala na akong pake kahit magkita pa kami ngayon ni Francis. Yun naman pala Tama. Nandito pa naman yung mamaya. Ha? Si Francis? Nandito mamaya? Syempre, parte siya ng barkada, di ba? Oo nga naman, Mariel. Nag-break lang naman kami ni Francis pero hindi ibig sabihin nun, ligwak na rin siya sa barkada. Correct. Pwede pa rin naman kayong maging friends, no? Walang iwanan, Malacanang. Ang awkward kaya. Hindi ka ba naiilang nun? Ha, Divine? Kaka-break nyo lang,
Dapat nga, ayaw mo muna siyang makita eh. Alam mo, friend, ang kulit mo. Sabi na ngang okay na ako eh. Okay na ako. Period. Maiksi lang ang buhay para magalit at magmukmuk sa isang sulok. Kaya, enjoy na lang natin yung buhay, girl. Yan, tama. Ganun dapat ang sagot. Uy, si Francis. Oh my solid liquid gas! Ayun na si Francis, mga bakla. At hindi lang siya nag-iisa. May higad siyang kasama. Eh, sino naman yung higad na yan? Michelle? Diyos ko, friend, si Michelle nga! Oh, the bruhang ex. Hoy, Divine, saan ka pupunta? Halika nga rito! Aray, ano ba? Huwag mo nga akong hilahin. My God, bakla, wag kang gagawa ng eksena dito, ha? Wag na wag. Pigilan mo yung sarili mo. Inhale, exhale, exhale. Mga baliw ba kayo? Hindi ako gagawa ng eksena, mga gunggong. Maghahay lang ako, mangangamusta. Naku, friend, huwag na. At saka, bakit ikaw pa yung lalapit, ha? Eh kasi, Hi guys. Hi Jim. Long time no see ah. Hi Mariel. Hi Divine. hello, kamusta? Eto, okay naman. Guys, si Michelle nga pala. Hi. Ha, hello, girlfriend. Hindi. Bali may lakad kasi siya, sinamahan ko lang. Nagkataon na may get together pala tayo, kaya dumaan na lang din muna ako. Kami dito, pero alis din kami agad. Puti naman. Uy, ano ba? Kumain na muna kayo bago umalis. Kami ni Mariel yung naghanda ng food. Oo nga. Huwag kayo mag-alala, walang laso niya. Charot! Hindi nakakayanin eh. Anyway, thanks guys ha, kita-kits na lang ulit soon. Bye! Sige, ingat. Sa wakas, lumayas din ang mga taksil. Hindi natiis ang awkwardness. Uy, Divine, friend, okay ka lang? Parang bigla ka yatang namutla dyan, Ha? Hindi gutom lang ako. Tara na, kumain na lang tayo. Popoy at Chacha, akala ko after breakup namin ni Francis, sapat na yung halos gabi-gabing pag-iyak at paghagulgul ko. Yung timbang na nabawas sa akin at yung parte ng sarili ko na nawala. Akala ko kaya ko na. Akala ko naka-move on na ako sa kanya. Hindi pa pala. Lalo lang lumaki at bumigat yung sakit at sama ng loob sa dibdib ko. Lalo na nung nakita ko si Francis kasama si Michelle. Nagkaroon ako ng sandamakmak na tanong sa utak ko. Baka ganito, baka ganyan, baka may feelings pa talaga si Francis sa ex niya, kaya niya ako iniwan. O baka niloko niya ako at kung ano-ano pa. Gustong gusto ko na kasing makamove on agad nun. Kaya kung ano-anong ginawa ko para lang mapabilis yung healing process ko. Pero hindi pala ganun kadali. May mga stages pala akong kailangang pagdaanan. Meron pala yung tinatawag na 5 stages of grief or 5 stages of moving on. At nung time na yon, nasa first stage pa lang pala ako. In denial stage. Dahil hindi ko matanggap ang breakup namin ni Francis. Pinaniwala ko na lang ang sarili ko na hindi totoo ang lahat. Baka nadala lang si Francis ng damdamin niya. Umasa pa rin ako noon na maaayos din ang lahat at magkakabalikan pa kami. Pero umasa lang pala ako sa wala. Hay nako, friend. Ang tagal ng biyahe ko. Nagkanda traffic pa ako, mapuntahan lang kita, ha? Eh bakit hindi ko na lang kasi nag-MRT? Ayoko nga. Ang hirap kaya makipagsiksikan. Sa tabakong to, tingin mo makakahinga ako? Sa bagay, kung may iba ka nga namang choice, ba't mo papapahirapan yung sarili mo, di ba? Ay, bakit parang medyo iba yata yung dating ng pagkakasabi mo, friend? Parang medyo may bitterness. Alam mo, mas okay na yung maging sobrang bitter ka sa ngayon. Basta bukas, dapat sobrang better ka naman. Ano? Teka, ano ba to? Ba't ba ang alikabok naman dito sa apartment mo? Sorry, nag-general cleaning kasi ako eh. Panahon na kasi para mag-dispose ng mga bagay na hindi na ginagamit. Ay, iba rin. So, kaya mo pala ako pinapunta rito, dahil kailangan mo nang makakatulong sa paglilinis, tama? Pwede, yun ay kung okay lang sa'yo. Kaya halika na, tulungan mo na ako dito. Marami-rami pa tong mga ililigpit ko. Pambihira, akala ko pa naman namimiss mo lang ako eh. Nagmadali pa naman ako kasi baka kailangan mo nang makakausap. Baka naglulupasay ka na or nag-i-emote-emote ka na dito. O kaya kung ano bang ginagawa mo sa sarili mo. Bakit ba ang OA nyo? Si Jim din puro ganyan yung mga chat sa akin. Kesyo baka nasiraan na raw ako ng bait dito.
O kaya nabaliw na daw ako. Kasi nga, di ba, mula nung huling get-together natin sa pa-welcome back party ni Jim, hindi ka na nagpakita at nagparamdam sa barkada. Akala tuloy namin na paano ka na. Diyos ko, parang yun lang, nagpapanik na kayo. Hindi ba dapat understood na yon na nagmo-move on yung tao? Siyempre, kailangan ko ng time and space. Yan! Yan yung sinasabi ko sa'yo, friend. Kunwari ka pa dyan na okay ka, pero yung totoo, hindi pa talaga. Halatang halata naman sa post mo sa social media, no? Lakas maka-celebrity, puro parinig kay Francis at Michelle. Sino ba naman kasing makaka-move on agad kung puro pagmumukha nila yung makikita ko sa newsfeed ko, di ba? Bakit kasi hindi mo nalang i-block? Ayoko nga. Di nagmukha kong bitter at kawawa nun, no? Bakit? Hindi nga ba? Yun naman yung pinapalabas mo sa mga post mo, di ba? Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagrarant mo online. Hindi nakakatulong. Pagtatawanan ka lang ng mga yon. Uy, galit ka ba, ha? Na-offend ba kita? Dapat sa mga ganito binabasag Sinisira, sinusunog! Ay, naku. Akala ko sa akin nagagalit. Diyan pala sa picture niyo ni Francis. Tuturugin, pipira-pirasuhin at susunugin ko talaga lahat ng mga to. Wala akong ititira na isang gamit na nanggaling sa hayop na Francis na yon! Friend, gusto mo bang tulungan kitang mag-dispose ng mga yan? Para mapabilis na. Baka kasi mag-apoy na tong apartment mo sa tindi ng galit mo Di maganda. Para makita ng Francis na yan na nagkamali siya ng babaeng niloloko. Kapal na mukha niya! Nanggigigil talaga ako pag naaalala ko yun Ano naman to? Sulat. Happy anniversary. I love you with all my heart, with all my soul. Akin na nga yan! Ito yung buwisit na love letter na binigay niya sa akin dati Punong-puno to ng mga pangakong napako na ngayon. Dapat dito sinasaksak sa baga niya Ano naman to? Ayan! Akin na. Ito naman yung stuffed toy na niregalo niya sa akin nung birthday ko last year. Isa pa to Ayan! Yan yung nababagay sa'yo! Hala, friend, grabe naman. Kawawa naman yung stuffed toy. Nabugbog ng walang kalaban niya. Aba, Mariel! Kung may mas nakakaawa dito, ako yun. Ako yung niloko Ipinagpalit ni Francis yung 2 taon naming relasyon para lang sa ex niya. Anong tingin niya sa akin? Pang-alternate? Panakip-butas? Okay, kalma. Yung puso mo. Masyado ka na kasing nagagalit, Divine Hindi na maganda yan. Sandali nga. Kukuha muna ako ng tubig. Kabwisit talaga! Eto. Uminom ka muna ng tubig. Ikalma mo muna yung sarili mo. Ano kaya kung ipakulam ko si Francis tsaka si Michelle? Ha? Ano? Nababaliw ka na ba? Ba't mo naman gagawin yun? Mariel, tulungan mo ako maghanap ng mangkukulam. Ipapakulam ko silang dalawa. Tapos syempre, hindi lang yun yung gagawin ko. Kailangan mas magdusa pa sila. Divine, tama na. Hindi! Mas maganda siguro kung sisirain ko pa sila sa social media. Sa mga kamag-anak nila, mga kaibigan, sa buong mundo! Divine, ano ba? Walang kahit anong maganda dyan sa mga iniisip mo, okay? Masama yan. Hindi yun makakabuti para sa'yo. Mariel, tignan mo yung pangalan ko. Divine. Ang ganda, di ba? Parang ang bait, ang banal. Pero pag ginalit ako ng todo, nagiging demonyo ako. Kaya hindi ako papayag na hindi ako makaganti kay Francis. Gagantihan ko ang walang awang sumira sa buhay ko. Popoy at Chacha, nasa pangalawang stage na ako. Yung point na walang nabalot na ng galit at puot ang puso ko. Pakiramdam ko noon, galit ang pinakamabisang solusyon sa mabilis na pag-move on ko. Gustong-gusto ko yung pakiramdam na hindi na ako umaasang babalikan pa ako ni Francis. Yung feeling na sirang-sira na siya sa akin at wala na akong ibang choice kundi ang kamuhian siya. Kasi doon ko nakikitang lumalakas ako. Doon ko nakikitang hindi na ako kawawa. Diba Popoy at Chacha, aminin natin. Mas mabilis makalimot at mambaliwala kapag galit tayo sa isang tao. Kaya naman puro masasamang bagay na lang ang inalala ko sa naging relasyon namin ni Francis. Galit ang sandata ko para malabanan ang lahat ng sakit. Itinata ko sa isip ko na tama lang na nagkahiwalay kami ni Francis. Tama lang ang lahat ng nangyari kasi hindi ko deserve ang isang tulad niya. Yun ang unang pagkakataon na nagtanim ako ng ganun kalaking galit at sama ng loob sa isang tao. Siguro dahil na rin sa sobrang minahal ko si Francis, ganun din kalaki ang balik. Kasi ganun kabigat ang sakit. Dear MOR Reality. Popoy at Chacha, in-enjoy ko yung level ng galit na meron ako kay Francis noong mga panahong yon. Siniguro kung hindi sila sasaya ni Michelle,
Kontrabida man ang dating ko, pero araw-araw kong hinihiling na sana magkagulo silang dalawa. Gustong-gusto kong gumante. Siniraan ko si Francis at Michelle sa lahat. Lagi rin akong nagpaparinig sa social media at minsan, si Michelle pa mismo ang kinokontak ko para konsensyahin. Sobra na ba ako? Well, for me, mas sobra sila. Kaso nga lang, dumating din ako sa point na na-realize kong hindi pala talaga solusyon ang galit, Popoy at Chacha. Kasi pagkapos mong magalit, hindi ka pa rin pala masaya. Hindi ka pa rin pala tapos masaktan. Kasi makikita mo na lalo lang palang lumalala ang mga bagay-bagay. Diyos ko, sana naman hindi natuloy yan si Michelle. Sana okay na siya. Tumatawag si Maria. Hello? Friend! Ano, nasan ka na? Kanina ka pa namin hinihintay ni Jim dito sa bahay nila. Mariel, sorry pero hindi na yata ako makakadaan dyan. Ha? Bakit? Nandito ako ngayon sa may labas ng ospital kung saan sinugod si Michelle kagabi. Ha? O ano namang ginagawa mo dyan? Siyempre, kakamustahin ko yung tao. Marlon, nakukonsensya ako Ang dami ko ng text na natatanggap mula sa mga kamag-anak ni Michelle. Lahat sila ako yung sinisisi sa nangyari. O, kung sila, ikaw sinisisi, ikaw naman, huwag mong sisihin yung sarili mo, okay? Ganun lang kasimple yun. Pero kasi... Kaya umalis ka na dyan, ha? Baka maabutan ka pa ng mga alipores ni Michelle at pagtulungan ka pa. Mariel, kung may mangyaring masama kay Michelle, hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Gusto ko siyang makausap ngayon, kailangan kong humingi ng sorry. Ay, friend, medyo hindi ko lang mag-gets, ha? Teka, ha? Nag-away lang naman kayo ni Michelle ng medyo bongga nung nakaraan. Nagsabunutan lang naman with matching confrontation na mala teleserye. Yun lang, hindi mo naman siya binugbog, pinadakip, o kaya kung ano man, para magilty ka ng ganyan. Mariel, nagtangkang mag-suicide yung tao. Hindi mo ba naisip na baka dahil yun sa mga pinagagawa ko sa kanya? Sa mga sinabi kong masasakit? Sa mga barta ko? Divine, wala ka nang pakialam sa nararamdaman niya. Responsibilidad niya yun Hindi mo sinabing magtangka siya magpatiwakal, kaya huwag kang mag-overthink ng ganyan. Tulad nga ng sinasabi mo lagi, di ba? Ikaw ang biktima. Malamang nagpapaawa lang yung babaeng yan. Pero kasi Mariel... Ay naku, bahala ka na nga. Kung ayaw mo makinig sa akin, edi gawin mo kung anong gusto mo. Huwag kang mag-iiyak-iyak at magsumbong sa akin pag nagkagulo-gulo dyan. Ano ba yan? Ano bang gagawin ko? Divine? Francis, Anong ginagawa mo rito sa labas ng ospital? papasok nga sana ako Gusto kong kamustahin si Michelle. Ano na bang lagay niya? Okay na siya. Kailangan niya na lang ma-confine ng ilang araw para makabawi yung katawan niya. Kung okay lang sana, gusto ko siyang kausapin. Gusto kong mag-sorry. Kaso naisip ko baka kuyugin ako ng mga kamag-anak at kaibigan niya Yung kapatid lang naman niya yung nandyan ngayon. Yung iba kaalis lang kanina. Ganun ba? Pero di bali na dito na lang ako. Pero Francis, kasalanan ko to Divine, hayaan mo na yun. Huwag mong akuin lahat, okay? Kung kinausap ko na lang sana siya nang hindi pinairal yung galit at sama ng loob ko, di sana hindi niya na nagawa sa sarili niya yun, di ba? Masyado lang talagang emosyonal si Michelle. Sensitive siya. Sobra niya lang dinibdib yung mga nangyari. Tapos, may mga tampuhan at away din kami. Natakot siguro siya na hindi na kami magkakaayos kaya, nagawa niya yun. Alam mo, pumunta talaga ako dito para kausapin si Michelle. Pero yun pala, ikaw yung mas kailangan kong kausapin. Divine. Francis, I'm sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Sa gulang dinala ko sa inyo ni Michelle. Hindi dapat nangyari yun Hindi ko na dapat pinalala pa yung sitwasyon. Alam mo, hindi naman kita masisisi. Nasaktan kita. At naiintindihan ko kung hanggang ngayon hindi mo matanggap yon, okay? Lahat naman to sa akin nagsimula Ako talaga yung may kasalanan dito, hindi ikaw. Divine, okay? Sorry, okay? Sorry kung kailangan umabot pa tayo sa ganito. Pakiramdam ko, dahil sa akin napasama ka. Alam mo ba kung ano yung pinaka hindi ko matanggap? Yung tumagal tayo ng 2 taon na wala akong kaalam-alam sa totoo mong nararamdaman. Divine, minahal kita. Ayokong isipin mo na hindi totoo lahat ng pinakita at pinaramdam ko sa'yo, okay? Nang dahil lang sa may feelings pa ako noon kay Michelle. Francis, naiintindihan ko na
mas mahal mo talaga siya noon pa. At na-realize mo lang lahat ng yun nung tayo na. At ang sakit-sakit noon. Sobrang sakit. Kasi akala ko, tapos na yung sa inyo eh. Tapos yung sa atin na yung bagong simula. Pero yun pala, parang patalastas lang ako. Ako lang yung naging daan para magkabalikan kayo. Divine, masakit din naman sa akin eh. Pero, kailangan ko lang talagang magpakatotoo nung mga panahong yon. Kasi hindi ko na kaya pang magsinungaling sa'yo. Alam ko. Pero may tanong lang ako. Balang araw, kung sakali bang hindi kayo magkatuluyan ulit ni Michelle at mahal pa rin kita, babalik ka ba sa akin? Babalikan mo rin ba ako tulad ng ginawa mo para sa kanya? Divine, I'm sorry. I'm really sorry. Masyado nang maraming nangyari. Kaya, please wag na nating dagdagan pa. Baka, dapat tanggapin na lang na hanggang dito na lang talaga tayo. Popoy at Chacha, nakakatawan at nakakaloko kasi akala ko sa mga teleserye lang nangyayari yung mga ganong eksena. Yung babawiin mo lahat ng nasabi mo, pagsisisihan mo lahat ng nagawa mo at magmamakaawa ka para lang bumalik sa'yo yung taong mahal mo. Nakakapanghina. Akala ko ang tapang-tapang ko na this time kaya ko na. Hindi na naman pala. Nakakapiko na kasi, Popoy at Chacha. Para akong tinatraidor ng sarili ko. Ang dami kong what ifs kung ganito, paano kung ganyan. Lalo ko tuloy napapairal noon yung isang bagay na ayaw kong maging. Ang maging tanga. Pero ano bang magagawa ko? Parte yata talaga ng pagmamahal ang pagpapakatanga. Pero malibang hilingin na sana mapadali na lang kahit konti. Na sana mabawasan man lang yung bigat na pinapasan ko. Na maramdaman ko lang naman na umuusad ako kahit papano. Ito na kasi yung pangatlong stage eh. Bargaining. Yung ang sakit-sakit kasi babalikan mo isa-isa yung mga bagay na sana hindi mo na lang ginawa. Tapos pagsisisihan mo yung mga bagay na hindi mo rin nagawa. Nakakabobo, nakakabaliw. Parang hindi natatapos, Popoy at Chacha. Parang bumabalik lang ulit ako sa umpisa. Paulit-ulit lang akong nasasaktan. Uy, bakla, ano ba yung tugtugan mo? Ay, sorry. Ilipat mo nga sa ibang stasyon yan. Alam mo namang bawal mo na makarinig ng sad love song tong si Divine. Lalong ma-heartbroken yan eh. Ayan na, pinatay ko na. Sorry naman, nakalimutan ko kasi. Kakaloka. Kaya nga tayo nag-out of town, di ba? Para kay Divine. Para makapag-unwind siya. Para makapagliwaliw. Makalimot ng mga masasakit na pangyayari sa nakaraan. Ganun! Oo na nga, alam ko na. Naman. Ay, pero teka. Hindi ba dapat bago niya gawin yung mga yan, dapat ma-release niya muna lahat ng sama ng loob? Dapat yata magpakalunod muna siya sa alak at ubusin ang mga luha niya. Baliw! Ito talaga? Yun na nga yung ayaw nating mangyari, di ba? Halos mamatay na nga sa lungkot yung kaibigan natin, kaya dapat libangin natin siya. De sige. Mag-isip ka ng itinerary natin. Ano yung mga lugar na unang pupuntahan natin? Saan tayo kakain? Saan tayo matutulog? Lahat na. Go. Ano kaya kung... Saan ba tayo pupunta? Madam Divine, mamamasyal lang po muna tayo. Alam mo na, maglilibang-libang ng konti. Panorte tayo, friend. Mamumundok tayo at saka maghahanap ng magandang beach. O diba, yun yung gustong-gusto mo? Tapos? Tapos matutuwa ka. Makakalimutan mo na lahat ng problema mo. Promise! Oo nga, bakla. Kakain din tayo ng masasarap na pagkain doon. Tapos magpipiknik tayo, magbabonding. Ano, friend? Hindi ka ba na-excite? Divine, kailangan mo kasi talaga to eh. Alam mo bang sobrang nag-aalala na kami ni Mariel sa'yo? Friend, tignan mo yung itsura mo. Sobrang napabayaan mo na yung sarili mo. Ang laki na yung eye bags mo. Nangangayayat ka na, putlang-putla ka dahil hindi ka na halos kumakain. Magkakasakit ka na sa ginagawa mong yan eh. Ano na lang mangyayari sa'yo, bakla? Nakakaloka ka naman eh. Hindi ba katapusan ng mundo? Hindi lang si Francis yung lalaki makikilala mo. Correct. Hayaan nyo na lang ako, wag nyo na lang akong pansinin. Basta mag-enjoy lang tayo.
Divine, huwag kang mag-alala. Kaya natin yan. Kami ni Jim yung bahala sa'yo, okay? Correct. Rebels yan. Go, go, go! Oh my God! Sobrang ganda ng view dito, mga bakla. Ang refreshing. Magaling ako eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Worth it dito kahit napakalayo at napakahirap tuntunin. Oy, tara na. Mag-swimming na tayo. Dali. Oy! Sandali lang. Oh. Pwede bang kumain muna tayo? Nagugutom na ako eh. Tignan niyo yung sunset, oh. Ang ganda pa rin ng araw kahit palubog na siya. Divine, pag may sunset dito sa atin, ibig sabihin may sunrise naman sa kabilang panig ng mundo. Ihalin tulad mo lang sa buhay natin. Lahat ng bagay o pangyayari, may good at bad side. Depende na lang kung saan anggulo natin titignan. Tama. Kaya ikaw, Divine, yung masasakit na nangyari sa buhay mo, may kapalit din yan na saya. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Hindi ka naman nag-iisa eh. Nandito lang kami mga kaibigan mo. Tutulungan ka namin malagpasan lahat ng to. Correct. Sana ganun lang kadali, no? Ay, oh. Sana ganun kadali lahat. Yung isang araw, gigising ka, tapos na lahat. Limot mo na lahat ng bagay na ayaw mo nang maalala. Dahan-dahan lang, friend. Huwag kang magmadali. May time ang lahat ng bagay. Lalo ng pag-move on. Saka girl, wag mo piliting maging okay kahit hindi pa talaga. Huwag kang magpanggap na kaya mo na kahit ang totoo eh. Hirap na hirap ka pa rin. Alam mo yung pakiramdam na ilang buwan na yung lumipas. Si Francis tsaka si Michelle ang saya-saya na. Habang ako, ito nalulunod pa rin sa lungkot at sakit. Pinipilit ko na magsimulan yung mga dapat kong gawin eh. Pero wala eh. Tuwing susubukan kong bumangon, nadadapa lang ako. Okay, sige, ganito na lang, ha? Nakikita mo yung dagat na yan? Sabihin mo lahat dyan ang sama ng loob at hinanakit na nararamdaman mo ngayon. Tama, ganun nga. Ilabas mo lahat. Parang isumbong mo lahat sa dagat. Malay mo naman, tangayin din ang alon yung bigat ng loob mo. Sumigaw ka, magngangawa ka dyan, magalit ka. Ay, nako, walang pipigil sa'yo, girl. Gawin mo na ngayon, ha? Nandito lang kami. Go! Francis, bakit? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin kita makalimutan? Bakit ayaw mo pa rin patahimikin yung puso ko? Ang sakit-sakit pa rin eh. Sobrang sakit. Hindi natatapos. Nakakapagod na. Sana balang araw, mawala na lahat ng to. Sana dumating yung araw. Tapos na ako masaktan ng dahil sa'yo. Malilimutan din kita. Malilimutan din kita, Francis. Popoy at Chacha, total naman masyado ng madramang mga nangyayari sa akin noong mga panahong yon. Nilubos-lubos ko na. Pinanindigan ko na. Ipinamukha ko na sa buong mundo na, oo na, sige na. Talo na ako, panalo na kayo. Ako na yung pinakamalungkot na babae ng mga sandaling yun. Ako na yung napag-iwanan, ako na yung nasawi. Kasi Popoy at Chacha, eto na yung pang-apat na stage eh. Depression. Yung dahil sa sobrang sakit, pakiramdam mo hindi ka na magmamahal ulit buong buhay mo. Yung parang nakakadala na ulit pumasok sa isang relasyon. Kasi parang araw-araw mong pinaglalamayan yung mga alaala at yung parte ng sarili mo na nawala. Nawala kasabay ng taong bumuo ng pagkatao mo. Pagkatapos kong magngangawa at mag-iiyak na parang nasisiraan ng bait sa beach, halos 5 oras na muna akong hindi nagsalita. Nagdasal ako ng taimtim, Popoy at Chacha. Hiniling ko, sana ito na yung huli. Ito na yung huling beses na mararamdaman ko lahat ng sakit. Kasi sa mga susunod na araw, magsisimula na ulit akong maniwala na kaya kong bumangon sa sarili kong pamamaraan. Teka, tama ba tong venue na napuntahan ko? Ba't parang wala naman dito yung mga teammates ko? Ay, wala nga sila dito. Papatawagan na nga muna si Mariel. Hello, friend! Yes, bakit? Mariel, nasan kayo? Nandito kami sa court number 11. Kasama ko si Jim. Court number 11? Akala ko ba number 7? Number 11? Ano ka ba? Nabingin ka na yata. Ay, sorry. Baka nga mali yung pagkaintindi ko. O sige, papunta na ako dyan.
Oh, anong nakakatawa? Uy! Anyari ba? Lingon ka sa likod! Ano? Lingon ka sa likod, nandito kami ni Jim. Ano? Nandito lang kami sa likod ng puno, oh. Hindi mo ba kami napansin? Namiss ko kayo. At namiss ka rin naming pagtripan, no? Ay, naku, kayo talagang dalawa kahit kailan eh. Well, actually, na-miss ka lang talaga naming paiyak eh. Charot! Mga baliw. Ano ka ba, Jim? Wala na yan, ano? Hindi na iiyak yan. Move on na yan si Divine. 1 taon na mahigit, no? Tignan mo nga, blooming na ulit ang lola natin. Well, masarap kasi ang simoy ng hangin sa probinsya. Mabilis makagaan ang pakiramdam. Malayo sa mga past memories. Ay, bongga! So, ano na? Kamusta pa lang ilang buwan mong pagbabakasyon sa inyo? O, kamusta na sila Mother Kels, mga kapatids, at syempre, kamusta na ba ang puso? May bago na ba tinitibok yan, ha? Ano? Huwag kang mag-alala. Tumitibok pa rin naman. Oh. Wala nga lang bagong pinaglalaanan. Pahinga-pahinga daw muna siya. Oo nga, no? Huwag kang magmadali. Okay lang yan. Mas okay ng single but happy, kesa naman taken nga, taken for granted naman. Muhugot yung isa dyan. Oh, porket kaka-friendzone lang sa kanya nung nakaraan. Ha? Ano? Ikaw, Mariel? Mafe-friendzone? We. Hay nako, wag mo nang pansinin niyang si Jim. Charot-charot lang niya yan. Ay, ang mabuti pa, mamaya na natin ituloy yung kwentuhan. Ay, oo nga. Magsisimula na yung sports fest. Baka hinahanap na tayo ng buong blue team. Sige, tara na. Saan ba yung program? Saan yung unang game? Ay, wait lang, Divine. Wala ka pang ticket saka claim stub para dun sa food. Pila ka muna dun, ho. Malapit lang dun sa court number 9. Dun kasi nagpapalista. Ah, okay, sige. Oh, sige, hintayin ka na lang namin sa court 5, ha? Doon ang unang game. Bye-bye! Sige. Naku, parang ang haba pa yata ng pila. Teka, saan ba yung dulo nito? Ah, dito pala. Ay, sorry. Nabugo ba kita? Sorry. Divine? Francis? Kumusta? Long time no see ah. Oo nga eh. Ang tagal na kasi mula nung, alam mo na. Pero okay na ako ngayon. May bago akong work dito sa May Ortigas, private hospital. Ikaw? Wow, nice! Ako, na okay lang naman din ako. Kami pa rin ni Michelle. Nagpaplano na rin mag-settle down mga next year. Wow! Ang galing! Buti nakapag-attend ka ng event natin dito sa university. Sayang din kasi kung hindi ako mag-a-attend. Parang alumni homecoming na rin kasi to eh. Siyempre, makikita ko yung mga batchmates natin. Bonding na rin. Ako nga pala, pila ka na. Dito na ako sa likod. Sige na. Ako na lang dito. Ikaw naman yung nauna eh. Hindi na. Sige na. Dito ka na sa unahan ko. Sige. Divine. Bakit? Wala lang. Masaya lang ako kasi nakita tayo ngayon. You look good. Ang ganda ng aura mo. Mukhang okay na okay ka na. Kaya nga eh, nalagpasan ko na rin sa wakas. Kaya nga eh. Alam ko namang lahat ng pagsubok sa buhay mo malalagpasan mo. Ikaw si Divine eh. Ang galing-galing mo kaya. Kaya nagpapasalamat ako sa nasa itaas kasi pareho na tayong masaya sa kanya-kanya nating buhay. Ako rin. Sobrang thankful din ako lalo na kay Lord. At sa'yo, syempre. Salamat kasi ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdaanan natin. Siguro kung hindi kita nakilala, kung hindi ka dumating sa buhay ko, hindi ako magiging ganito kasaya ngayon. Popoy at Chacha, ganun pala yun. Posible palang mangyari na isang araw, makikita mo ulit yung taong nanakit ng sobra sa'yo. At wala ka ng ibang mararamdaman kundi saya. Saya hindi lang dahil wala na yung sakit at galit sa puso mo. Saya kasi finally, kaya mo na siyang tignan sa mata, ngitian, at kausapin ng hindi ka nagpapanggap. Sobrang gaan ng pakiramdam ko kasi yun na pala yung acceptance stage. Sitwasyon kung kailan tanggap mo na ang lahat. Tanggap mo na may mga bagay o tao na dadaan lang sa buhay mo para mas matuto ka kung paano talaga mabuhay. Dito ko napatunayan na hindi overnight ang pag-move on. Hindi yun basta-basta nangyayari pag nag-out of town ka, pag gumanti ka, pag nagpakalunod ka sa alak at kung ano-ano pa. Maghihilom ka sa tamang panahon. Sa panahong handa na ang puso mo. At kapag nangyari yun, makakaasa ka na worth it ang lahat. Walang nasayang na luha, walang nasayang na pagmamahal. Popoy at Chacha, sa ngayon ay single pa rin ako. Single, pero masaya.
Salamat sa mga taong walang sawang umalalay sa akin noong mga panahong yun. Mga panahong hindi ko kayang itayo ang sarili ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko. Maraming salamat at sakaling mapili niyong i-ere ang kwento ko. Thank you and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Divine. Hashtag Dear MOR Reality. At yan na nga po ang pagtatapos. Yun naman pala, no? Kinumpleto na natin yung 5 stages dahil pangit naman. Ipepresenta natin sa una ng kwento. Tapos di pa natin kukumpletuhin. Tama. 5 stage ng pag-move on. Pero do you agree, Chacha, ganun nga ba talaga yung pagkakasunod-sunod? Hindi ba raw pwedeng magkaiba-iba? Well, actually, yung ibang tao, namimix nila yan minsan eh. Oo. Nasa bandang huli yung galit. Ganyan. Meron ganun Or bumabalik ka sa in denial. May mga ganun. Depende pa rin yan dun sa taong nag-move on. So, ibig sabihin, di ka naka-move on nun kung bumalik ka sa in denial. No, kasi di ba may mga ganun talaga na parang nasa in denial ka una. O kaya naman, ang una mo galit. Ang stages ng moving on nila, meron acceptance agad, tapos naging in denial bigla, tas galit. So, hindi tama, no? So, mas maganda, no? Mas maganda pala. Hindi tama yung writer. Hindi. Ano? Hindi tama na magkaiba-iba. Actually, iba-iba yung kung if you paano come to think of it, mahirap siya magkaiba-iba. Siguro ang iba-iba yung sitwasyon natin. Kaya minsan may mga tao, nagtataka tayo, bakit ganun? Siya ang bilis niya naka-move on. Ako, it's been years, pero stuck pa rin ako sa situation na to. Kasi nga, iba-iba ang klase ng tao. Iba-iba natin kung paano i-handle yung mga sakit na nararamdaman natin. Merong mga tao, it's easy for them, 'di ba, na tanggapin yung breakups and heartaches. Madali silang makabangon from Lalo that na pain. pagka sila ang nagloko. Totoo. Totoo yan. Pero meron din naman mga tao na mahirap para sa kanila ang bumangon. And mas marami ang ganon. Aha. Yung nahihirapan kapag kagaling sa breakup, yung nahihirapan, saan ba ako magsisimula? Paano ba makaka-move on? In short, ang pinaka nahihirapan talaga, Chacha, ay yung mga taong totoong nagmahal. 'Di ba? Dahil doon mo ma-realize, 'di ba, sa breakup na 'yan, kung totoo ka nga ba nagmahal o hindi. 'Di ba? Pero yung iba kasi very expressive sa kanilang nararamdaman towards a breakup. Yun nga, nagagalit o in denial. Kumbaga kitang-kita sa kanila. Pero yung iba, no, katulad ko, okay, tahimik ako na Sige, pag-usapan mag-move on. natin yan. Hindi. Paano ka ba? Ganun akong klase, Chacha, no? Totoo yan. Parang sa akin, ganyan, in denial ka nung una, hindi, umaasa ka pa rin, hoping, tapos ano yung pangalawang, natin, yun, yung nagagalit ka. Oo. Ayan, pagka medyo ako nagalit na nga sa karelasyon ko, medyo more or less, parang halos nasa kalahati na ako ng journey nun sa pag-move on. Kapag nagalit ako. Tapos, ano yung kasunod nga dun sa galit nga kanina? Ano yung sinabi? Bargaining na nga ba? Ayan, bargaining na. Oo. Ayan, yung mga ganyan, parang nagtutuloy-tuloy na. Kaya ako, delikado ako marating ko na magalit ako sa naging karelasyon ko. Kasi, wala na. Parang... Pag nagalit ka, wala na yun. Wala na. Mahirap nang bumalik pa. Kung si Popoy, sinasabi niya siya yung tipo ng tao na parang habang nagmo-move on, tahimik lang siya. Meron naman mga tao na pag nagmo-move on, parang ako. Maingay ako. Wow, maingay ako! Saka naka-post sa IG. Ay, dinaanan ko yun, Popoy. Sa May ganun akong moment. Ang daming ang haba. May ganun akong moment sa life ko. Yun talagang naging, ginamit ko yung social media noong mga panahon na super duper broken-hearted ako. Pinashare niya pa nga eh. Ha? Pinashare sa mga friends. Buti na lang 5 followers pa lang meron ako noon. Anyway, so ako masasabi ko lang dito sa ating letter sender na si Divine, malungkot man yung storya, in the end, naging masaya ka pa rin kasi finally, nakabangon ka na. And lahat naman ng mga tao na galing sa breakup at nagmo-move on, nahihirapang mag-move on, sa dulo, dun pa rin naman ang punta nyo if you will help yourself na maging okay. Sa totoo lang, sobrang swerte talaga ni Divine na meron siyang support group na tinatawag. Yun. Kanina napapasmile ako habang pinapakinggan ko yung mga friends niya supporting her, nandyan lang habang nag-e-emote siya. Malaking factor po talaga na may mga tao na tumutulong sa atin sa mga panahon na hirap tayong makabangon o lungkot na lungkot tayo. 'Di ba, Popoy? Pero again, no? Kahit gaano kadaming tao
tao ang tumulong sa'yo. Pag ikaw mismo, hindi mo tinulungan ang sarili mo at hindi ka nagdesisyon na ayoko na tong sakit na to o gusto ko nang maging okay, pag hindi ka nag-decide, you will never get there. So, 'di ba? Pasalamatan natin na meron kang mga friends na nandyan para sa'yo, pero kaya ka okay ngayon, Divine, dahil sa'yo din 'yan. Yeah. Kasi tinulungan mo yung sarili mo. Totoo yun, no? Na kailangan gustuhin mo muna kahit kompletos rekados na ang kapaligiran, kompletos rekados, ang dami mga libro na nakasulat na na inilathala yan sa pag-move on o yung sa internet makikita natin ito ang proseso ng pag-move on. May 5, may 6, meron 3, May 10. merong kahit humaba pa ng humaba yan, the process is yours to handle. Okay, ikaw, ang buhay mo yan eh, di ba? Iba ang emosyon natin. Ang may offer lamang ng mga libro, ang may offer lamang ng ating mga friends, ng mga espesyalista, kung ano yung naobserbahan nila sa ilang mga tao. Okay? Pero, ni-research pa nila, di ba? Pwede yun. Ayan, pero yung may offer mo para sa sarili mo, it's a choice for you to make. Yung decision to move on sa isang breakup. If you choose to move on, kailangan mo yakapin yun. Mahirap kasi niloloko mo yung sarili mo na hindi mag-move on ako. Pero, kumusta ba yung mga ginagawa mo? Di ba? Talaga bang pa-move on ka? Tingin ka pa rin sa mga pictures, parang, ganyan. Stock pa rin sa ex. Stock pa rin. May lihim na galit ka pa rin. Yeah, Tapos ganyan, na sinisiraan mo pa rin yung yung tao. ex mo. Gawain ba na nag-move on yan? Actually, yun ang hindi... Yun yung kanina, di ba? Yun yung hindi maganda. magandang ginawa niya. Yan. Wag naman sana umabot sa ganung punto yung mga taong nasasaktan at nagmo-move on, no? Yung hindi ka naman niya niloko. Bago naging sila, nung bago niya, Nakipaghiwalay siya ng nakipaghiwalay siya ng maayos sa'yo. Wag naman umabot sa puntong sisirain mo. Hindi porke mabilis naka-move on yung ex mo, dapat sirain mo na kung ano man yung relasyon na meron siya. Sino man ang nakarelasyon niya, ex niya man yan, bagong babae man yan, kapag hindi nagpatong ang relationship, hindi nagpatong diba? ang Kapag relation. hindi nagpatong ang Okay. relationship, wala kang karapatang sirain ang relasyon nila. Hayaan mo na silang maging masaya. Yan. Ke 2 months, Oo, ke 2 Poy. years, ke 2 Oo, days. yeah. Basta I think tapos basta na. tapos na kayo. Basta tapos na. Oo. Bakit na mo, muntik pa nag-swing side si Michelle. Buti Swing na lang. side. Swing side, ha? Buti na lang hindi namatay. Nag-attempt. Nag-attempt mag-suicide, oo. Ay, nako. Kaya naman, okay, be careful, ano? At sa mga sa mga kaibigan, yan nga sa support group. Yeah. Ayan, pinasasalamatan na kayo sa family, sa relatives. Kapag ka may ganyan na isang miyembro sa inyong pamilya, seryosohin nyo rin. Bibigyan nyo ng oras para sila ay makapag-unload, makapagkwento. Sometimes you don't need to give advice. Yun Totoo eh. yan. Minsan hindi mo kailangang makinig ng advice o magbigay ng advice sa isang taong nagte-try mag-move on. Hayaan mo lang siya magsalita dyan. Gusto mo magpunit ng mga papel, ng mga gamit O ng ng mga ex mo. litrato. Sige na, samahan kita, alalayan lang kita, ha? Sirain mo yung mga gamit, yung mga memories nyo together. Kung yan ang makakatulong sa'yo, basta bantayan nyo lang. Huwag lang masaktan yung sarili niya, huwag lang makapanakit. At you don't have to say anything. Yeah. Diba? Hindi mo kailangan na mag-advise every time na tatawag sa'yo friend, naiisip ko pa rin siya, ganyan. Hayaan mo lang siya mag-unload. Totoo yan. Minsan ganun, ha? Yung pandinig nyo lang, yun yung ipahiram ninyo. Hindi kailangan yung mga advice nyo. Kasi yung iba, napapagod dyan, Chacha. Ano ka ba, paulit-ulit ko na sinabi sa'yo, Chacha, ganito Kaya nga. ang ending sila magkaibigan nag-aaway. Tapos yun, sila pa nag-aaway. Ay, nako, tumigil ka na, kulit-kulit mo. Tapos sasabihin pa nung isa, kinukompare yung kanya. Bakit Diba? naman ako, ang bilis-bilis ko naka-move on? Ganun ako eh. Ako. Yes. Ang problema nga dito, friend, tapos na yung sayo mo. Tsaka Tapos iba na ka dito sa friend mo. yung ako mo, hindi nga applicable sa akin kasi iba ang ugali ko. 'Di ba? Iba lang yung kapasidad ko. 'Di ba? Ikaw, sabihin na natin malakas ka. Alam mo yon, mag-aaway pa, magsusumbatan pa, Tama. mawawalan pa ng support group. Kaya kailangan din, diyan mo malalaman kung sino talaga yung mga kaibigan. Ayan. Pero, sige, the choice is yours to make. It's your life, your responsibility. Kaya kung mag-move on, masakit man yan, pero yan ang kailangan. Basta ang pinaka-importante, huwag ka mananakit ng ibang tao, huwag mong sasaktan ng sarili mo. Masakit ang lahat ng breakup, kahit pa yan ay maayos o
biglaan There's na no good nakagul- in goodbyes nga na breakup, but a breakup is a breakup. It must hurt. If it doesn't, walang pagmamahal doon. Wow. Sa breakup na yun. Walang pagmamahal kapag If it hindi ka didn't nasaktan sa hiwalayan. If it didn't hurt you, sige, okay lang. 'Di ba? Na, But I have to Hindi ka agree pala dun sa nagmahal. sinabi mo na pag ikaw di ka nahirapan mag-move on, ibig sabihin hindi ka nagmahal ng totoo. yan. Tsaka dun sa sinabi mo na pagka tinawagan tayo ng mga kaibigan natin na hurting, Mhm. halimbawa, mas minsan mas okay pa makinig lang tayo sa kanila, wag tayo magsalita. Kasi, hoy, mga te, ang mga taong hurting, hindi naman nakikinig sa advice yan. Mm. 'Di ba? Hindi yan makikinig sa Gusto niya advice pakinggan mo. yung nasa utak Sarado niya, pa yan tenga niyan. Sarado din ang mata niyan. So the best thing to do kung meron kayong friend o kakilala na hurting is to just be there for the person. Yun lang. Lalo Sabi na- nga ni Popoy kanina, wang chika, makinig ka lang. Diba? Tsaka kunyari, minsan kasi wala sa sarili ang mga yan. Minsan makikita mo naglalakad lang dyan. Ngayon kung meron kang bangs na katulad kay Chacha, pasilungin mo naman. Di ba ganyan yung araw? Hoy, walang Sa labas ginagawa niya. sa yung bangs ko. Manahimik ka dyan. Hindi kumakaway sa akin. Sabi, uy, Etong bangs na ito ang nakatulong sa akin to be a better version. mag-a-apply daw nga sa MMDA eh. Yung bangs ni Chacha ngayon. Anong posisyon? Mag-a-apply na waiting shed. Ewan ko sa'yo. Speaking of moving on and waiting shed, no? Yan din dapat ang ginagawa ng mga nagmo-move on. Yan. Wait ka lang na maging okay ka. You don't need to hurry. Hindi dapat minamadali ang pag-move on kasi kapag mas minamadali, mas bumabalik ka sa stage 1. So, dahan-dahanin lang natin, di ba, Poy? No pressure to, ha? Hindi porke yung friends mo, 2 months pa lang naka-move on na. Yan. Dapat yun din ang gagamitin mong basihan at ikaw 2 months naka-move on na rin. Hindi. Ibang tao siya, ibang tao ka, mabilis siya, matagal ka. No pressure. Kung kailan mo gustong maging okay at mag-move on, dun tayo. Yun. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapopoy. Dahil nga ang mga galing sa breakup, magagamit talaga yan. You know Shoulder what? to cry on. A Dindo shoulder. Amparo. Yan, Mga kapamilya, ako ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. You know what? You know what, girl? DJ Chacha. Hashtag Dear MOR Reality. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.